O isa pa nga, sa bagsak para Jesus. Jesus! Yun. Sabi. Ganun pa rin ang topic natin ngayon. Ang theme natin ngayong buwan is God and Family. Okay? Ang pag-aaralan po natin ngayon, pinag-isipan ko itong mabuti, yung title na ito, pamagatan natin God and Family. Grabe, no? Amazing. Ayon sa ating key verse, sa 2 Samuel 6:11, tatlong buwang nanatili roon ang kabanatipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Amen po ba? Grabe, alam niyo po yung kabanatipan, nagre-represent ito sa presence of God. Kaya ang sinasabi lang dito, kung nasa atin ang presence of God, lalo sa ating sambahayan, sa ating family, talaga naman pagpapalain tayo ng Lord. Amen po? Amen po? Amen! Yun. Grabe. Ano ba yung purpose ng family? Ang family po, ito yung yung sentro ng plano ng Diyos para sa mga anak niya. Dito nagsisimula ang lahat. Dito, ito yung nagbi-build ng matibay na community. Alam niyo po yun? At yung family kasi, dapat dito kung saan napipil natin, napipil ng bawat isa, yung tunay na love, yung tunay na pag-ibig. At dito rin dapat natututunan din natin dito na magmahal ng iba. Kasi nga, nakakadama tayo ng pag-ibig, dapat yung nararamdaman natin pag-ibig, naipapasa natin ito sa iba. At nasisimula ito sa ating family, sa ating tahanan. Amen po. Alam niyo po, hindi madali ang buhay. Alam naman natin lahat yon. Sino mo ba, madaling-dali lang sa buhay? Yung walang problema. Pero totoo talaga hindi madali ang buhay. Kaya kailangan ng bawat isa, or kailangan natin mga tao, na yung meron tayong masasandalan, alam niyo yun? Yung merong makakatuwang natin, meron tayong makakatuwang sa buhay natin. Kasi yun nga, hindi madali ang buhay, kaya dapat meron tayong inaasahan ng mga tao na kailangan yung tahanan natin, dapat, ito yung yung isang safest place, alam niyo, yung isang ligtas na lugar para sa bawat isa. Dapat dito, yung pagdating sa tahanan, yan dapat yung pinaka-ligtas na lugar para sa atin. Yung parang hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala, yung talagang panatag ka, at yung dapat dito makakakuha talaga tayo ng love, tapos yung advice, syempre yung support, di ba, sa bawat isa. Di ba? Kaso kalimitan, yung lalo yung mga kabataan ngayon, hindi sa tahanan kumukuha ng love sa labas na sa ibang bahay na sa barkada na, sa tropa na, or minsan naliligaw na ng maaga, nagbo-boyfriend na ng maaga, para lang makakuha ng love, na hindi na nararanasan sa family niya. Yun na, yung mga advice, talaga naman, pag sa iba ka humingi ng advice, kung hindi sa Lord at kung hindi sa family, talaga naman mapapahama ka kasi yung advice ng barkada, lalo yung advice ng barkada, may problema ako O tara, inom na natin yan. Sarap, di ba? Ganyan yung mga advice ng barkada Wala namang bibihira nga yung may pinagdadaanan, tara, pray tayo. Grabe. At lalo nung high school kami, pag may mga problema sa family, napagalitan ng magulang, na pagsabihan, pupunta sa barkada, tara, inom na natin yan. Di ba? Yan po yung realidad Yan yung reality ng buhay. Tapos syempre, yung support, minsan naman sa pagka-busy ng mga parents natin, parang hindi natin nakikita yung support sa kanila. Alam niyo yung mga simpleng po na, ito yung grades ko. Okay. Diba? Ito yung ginawa kong project, lalo sa mga bata. Sige na, very good. Pero hindi mo tinitignan. Alam niyo po yun? Parang
nawawalan sila ng hinihingi nilang suporta. Kaya nila, pinapakita yon, parang proud sila sa nagawa nila para ipagmalaki sa mga magulang. Pero, parang sa sobrang busy, hindi napapansin ng mga magulang natin. Kaya, sa iba, kumukuha ng support. Amen po ba? Pero dapat talaga sa tahanan natin makukuha ang lahat ng yan. Yung love, dapat sa family natin makukuha yan. Yung support, yung advice. Amen po ba? Alam nyo, God is our Heavenly Father. Yung family natin dito sa earth, organized katulad ng family natin sa heaven. Gustong-gusto natin na lumalapit tayo sa magulang natin sa family natin. Yun yung totoo. Na kahit anumang problema, yun yung gusto natin mangyari. Doon tayo sa magulang natin lalapit para humingi ng advice. Alam nyo, ang Diyos po natin, ang Diyos Ama natin sa langit, laging po yan, laging nandyan para tulungan tayo. Lagi siyang nandyan. Alam nyo po ba yun? Alam nyo, dapat, manalangin tayo. When we pray, He listens. And syempre, He answers. Talaga namang nakikinig siya sa atin. Nandiyan siya palagi sa atin. Hinihintay lang niya tayong manalangin. Amen po? Sabi nga sa Mateo 21:22, ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Amen? Amen po? Sabi, napakaganda ng verse na yun, no? Parang hindi kayo nagantahan doon, ha? Sabi ng Lord yun. Sabi, ano mang hingin ninyo sa panalangin, tatanggapin nyo kung nananalig kayo. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos Talaga sobrang mahal niya tayo. Actually, minahal niya na tayo at minamahal pa. Minamahal niya na tayo. Yun, kumbaga continuous yung pagmamahal niya sa atin. Kahit nakakagawa tayo palagi ng kasalanan, kahit tumatalikod tayo sa Kanya. Talaga namang kasi hindi maiiwasan, nagkakamali. Kumbaga, yun pa yung mahirap, talagang pinaninindigan natin. Hindi kasi maiwasan, tao lang kaya nagkakamali. Kaya parang pinaninindigan yung kasalanan. Pero alam niyo po, kahit ganun yung thinking natin, mahal na mahal tayo ng Diyos Mahal na mahal tayo ng Diyos. At alam niyo ba, lagi niya tayo ini-invite. Yung arms wide open. Alam niyo, isang ama, sa prodigal son, lagi tayong iniintay ng Lord na lumapit sa Kanya, na bumalik sa Kanya. Talaga namang hindi siya nagkadalawang isip. Hindi katulad ng iba yung pag naglayas yung anak niya, pagbalik, nalayas-layas ka pa, babalik na rin pala. Diba? Ganun yung ganun yung ibang mga magulang Kumbaga talaga naman papagalitan ka. Diba? Sabi ko nga, babalik ka rin palayas-layas ka pa. Hindi, pero pag sa Lord, pag bumalik tayo sa Lord, talaga naman, arms wide open nga. Talagang yayakapin niya tayo ng kumusta na? Pakainin niyo to, di ba? Ganun. Suotan niyo ng damit to. Ganun po ang Diyos natin. Lahat tayo pwede nating maranasan yung pagmamahal sa Diyos as we grow closer to Him. Di ba? Dapat i-share natin yung yung love na yun sa families natin. Tayo, katulad natin, sinisikap natin na lumapit sa Lord. Sinisikap natin na maging close tayo ng Diyos. Amen po ba? So, kailangan yun, yung love na nadadama natin ngayon, ma-share natin sa families natin. Amen po ba? Amen po ba? Families matter to God. Sabi ng Gawa 3:25 or Acts 3:25, mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno na kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lahi. Grabe, napakahalaga ng bawat pamilya or ng pamilya natin sa Diyos. Ganun yun Kasi pasa-pasa yan Tsaka yung pag-ibig ng Diyos talaga hindi nagbabago. Simula pa noon, kila Abraham, kila David, talaga naman. Kaya nga hanggang ngayon, nararanasan natin yung pag-ibig niya Kasi hindi tumigil ang Lord, hindi tumigil ang Diyos para maipasa
hanggang sa mga susunod pang mga generation, yung pagmamahal niya, kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba? Amen po ba? Yun. Kung hindi ba tayo mahal ng Lord, nandito ba si Kuya Melvin ngayon? Siguro, nasan ka kaya ngayon kung hindi ka mahal ng Lord? Si Ate Cassie, di ba? Nasaan ka kaya kung hindi ka mahal ng Lord? Ngayon, sa tingin mo lang. As overnight. Si ano kaya? Si Kuya Rick Bell. Nasaan ka kaya kung hindi ka mahal ng Lord? Ha? Too late? Pwede na yun. Ako siguro kung hindi ako mahal ng Lord, pwede patay na ako. Kasi pinagpapatay na yung mga tulak noon eh. Nakagandahan yun. Kaya nalaman kung mahal ako ni Lord, hindi na ako hinayaan maging tulak pa pagdating ng tokhangan. Grabe. Tinigil niya na ako dun sa pagbebenta ng mga drugs. Kaya hindi ko na naabutan yung pinapatay yung mga addict, di ba? Kaya ganun tayo kamahal ng Lord na talaga namang ma-experience natin at mararanasan natin yung pagmamahal ng Lord sa bawat isa. At hindi lang yun, sabi, hanggang sa mga susunod na mga laki natin, sa mga susunod na generation. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ipasa natin yung pag-ibig ng Lord sa family natin. Alam niyo po, kailangan ilapit natin yung family natin closer to God. Yan yung kailangan natin gawin. Sa paanong paraan? Siyempre, una, pray together as a family. Napaka-importante yun. Minsan ba nagagawa natin yun? Nagpapray tayo with our family? Kalimitan, kanya-kanya po, di ba? Although nagpapray tayo, pero kanya-kanya. Parang bibihira, yung nagsasama-sama manalangin palagi yung family. Alam niyo po yun? Napaka-importante po yun. Sabi dito, 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Binibless ng Diyos ang family na nagdadasal ng sama-sama. Kaya kung kanya-kanya tayo nananalangin, this time, subukan naman natin na kung consistent tayo nananalangin mag-isa, so i-try din natin na i-consistent natin manalangin ng sama-sama with our family. Hindi na masama, halimbawa, bago tayo matulog, amen po ba? Kaya, yun, dapat natin yun, inaasam natin yun, yung nakikita natin na yung family natin, yung asawa natin, yung anak natin, mga kapatid natin, sama-sama tayo nananalangin. Nagkakaroon tayo ng ganung time. Kasi nga, binibless ng Diyos yung family na nagpe-pray ng sama-sama. Pinapalakas nito yung love sa loob ng family. Kasi yung Lord yung kumikilos doon pag nananalangin tayo ng sama-sama. So, nabibuild at pinapalakas yung pag-ibig sa loob ng tahanan natin. Siyempre, yung peace, nagkakaroon ng kapayapaan. Nawawala yung pagkaalala sa bawat isa. Kasi nalalaman natin, sinasamahan tayo palagi ng Lord Kasi ganun nga, pag nag-pray tayo, sigurado namang dinidinig tayo ng Lord So kung pinag-pray natin, sama-sama tayo nag-pray, syempre pag-pray natin yung kaligtasan ng bawat isa, yung hindi, kahit dito sa lupa, yung hindi madisgrasya. Kaya alam nyo, nagkakaroon ng peace of mind para maging mapayapa yung puso at isip natin. Siyempre, yung happiness na bibuild niyan sa loob ng ating family, sa loob ng ating pamamahal. Magsama-sama tayo nag-pray, masaya po yun. Hindi lang sa pag-iinom sama-sama masaya, sa pag-pray din. Pag nag-pray ka, napakasaya din ng feeling. Pag lagi kayo nagsasama-sama nag-pray. Amen po ba? Ang family prayer, malaking tulong yan para mapalapit sa isa't isa ang bawat member ng family. Kasi hindi naman natin alam kung talagang yung anak natin, yung kapatid natin, yung magulang natin, talagang nag-pray.
Di ba? Kung talagang nagpa-pray ba sila, di ba? Hindi naman pwede na, oy, nag-pray ka ba kanina? Hindi naman ganun, di ba? Nag-pray ka ba kanina? Na? No, hindi naman eh. Kaya ang gagawin natin, para masiguro natin, ayayin natin, sama-sama tayo mag-pray. Di ba? Para hindi siya makaligtas, hindi, wala lang kawala. Alam niyo yun? Hindi yung, pag tinanong mo, magsisinungaling lang yun eh. Nag-pray ka ba kanina? Opo. Di ba? Kahit hindi naman. Kaya yun, kung gusto natin magpalain at maging close tayo sa Diyos, lalo yung family natin, sama-sama tayong manalangin ng buong family. Amen po ba? Amen po ba? Yun. Pangalawa, read God's Word together. Ayan lalo, syempre. Kung sa panalangin nga eh, kanya-kanya na eh. Syempre, ganun din sa ganun din sa pagbabasa ng Word of God, sa pagde-devotion. Alam niyo po, bibihira lang din. Yung talagang isang family kayo na sabay-sabay kayo nagde-devotion. Alam niyo po yun? Alam niyo, dati ginagawa namin yun ni Ate Kat eh. Sabay kami nagde-devotion. Na, okay, ito yung part na to. Ito yung ikaw sa verse, ay ikaw sa chapter ganito. Kasi kung makikinig lang yung isa. Yan yung magkasamang nagde-devotion. Namimiss ko na rin yun eh. Ang ganda rin ng ganun eh. Na magkasama kayo nagde-devotion. Tapos parang ipipil nyo yung nandun kayo sa sitwasyon na yun. Uy, grabe. Grabe yung yung ginawa ni Ano mangyayari kung nandun tayo? Alam niyo, katulad nung sinunog yung tatlong magkakaibigan. Sino yun? Igor Boys. Ano kaya kung nandun tayo no? Yung marirealize mo nagkakaroon kayo ng kwentuhan, nagkakaroon kayo ng banding. Siyempre, hindi lang yun. Nagiging close tayo sa Lord. Siyempre, pag nag-i-imagine kayo na marami kayo, kumbaga nagsasali lang kayo ng mga imaginations di ba? Kanya-kanyang puro-puro. So parang nailalapit talaga natin yung puso natin sa Lord Kaya dapat ganun talaga. Dapat daw ganun. Ganun din. Mag-devotion tayo o magbasa tayo ng Word of God together with our family. Amen po? Jeremiah 38:20, hindi kayo ibibigay sa kanila, sabi ni Jeremiah. Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo, sa gayo'y mapapabuti kayo at maliligtas. Grabe, no? Kung gusto nating mapabuti ang ating family or maligtas, yung gusto naman natin maligtas talaga isama natin ang buong family natin. Magbasa tayo ng Bible together. Kumbaga, hindi rin kasi natin alam, baka nagbabasa nga ng Bible, parang nini-mini mo lang naman sa devotion. Diba? Para makasiguro tayo talaga, sama-sama rin tayo magbasa ng Bible. At least doon, hindi ka makapandayan Talaga mabasahin mo yung isa, ikaw dito sa part na to tapos ako dito, ikaw dito. Ganon. Hindi ka tulad mag-solo lang, hindi mo naman talaga alam Lalo yung devotion ngayon, ubod ng haba. Ang haba ng devotion ngayon So, hindi natin alam kung talagang binasa na yun, yung buo na yun. Amen po ba? Kaya parang wala uling kawala, yayain natin ang bawat member ng family na sama-sama tayong mag-devotion, sabay-sabay tayong mag-devotion. Amen po ba? Kaya kung gusto nating mapabuti ang ating family at gusto nating maligtas, sama-sama tayong magbasa o mag-aral ng salita ng Lord. Read God's Word together. Amen po ba? Amen po ba? Yun. Pangatlo, go to church together. Grabe. Na nga, napagtatagumpayan na natin. Mag-isa. Paano naman yung family natin? Dapat ganun din. Sama-sama tayong pumunta sa church. Sama-sama tayong magsamba at magpuri sa Lord with our family. Amen po ba? Amen po ba? So, bakit hindi natin kasama yung family natin? Siyempre, yun yung gusto ng Lord Sama-sama rin tayong pumunta sa church. Alam niyo, yun
napaka-saya nun, di ba? Sama buong family, nagsi-church kayo, nagsiserve kayo kay Lord, di ba? Hindi yung kanya-kanya. Yung isa nagsisimba sa Catholic, yung isa nagsisimba sa ganyan, yung isa Muslim, yung isa mag-halo-halo, no? Tapos maganda yung iisa yung natin, united yung puso natin, iisa yung pinaniniwalaan natin, iisa yung talaga naman pag-ibig na natatanggap natin. Mahirap kasi mahirap yung magkakaiba ng pinaniniwalaan or pinaninindigan. Kasi doon pa lang, magkakaroon na ng pagkakatalo-talo eh. Pag magkakaiba yung natin, paninindigan, yung paniniwala, doon pa lang, hindi na united. Kaya mas maganda kung sama-sama tayo nag-church, sama-sama tayo sa isang church. Diba? Kung i-imagine mo, no? Napakasaya po nun at napakasarap sa feeling na sama-sama tayo yung buong family natin na yun nga, pupunta sa church na together. Amen po? Sabi nga ng Hebrew 10:25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, utos yan. Huwag natin kaliligtaan. Huwag natin kalimutan yung pagdalo sa pagtitipon. So, kung nagagawa natin yon, kung sinisikap natin na gawin yon na hindi natin kinakalimutan, katulad nyo yun, kahit mahirap gumising, sinisikap natin, ganun din. Sikapin din natin na maipagawa yung sa natin, sa family natin. Kasi utos yun eh. Hindi naman pwedeng utos lang sa'yo. Sa family mo, hindi. Alam niyo po, utos sa lahat ng tao yan na huwag natin kaliligtaan yung mga pagtitipon. Kaya kung hindi nagsisimba, hindi nagsi-church yung family mo, huwag tayong magsawa na, sila. Huwag tayong magsawa na, i-invite. Nayayain sila sa church. Ngayon po ba? Alam niyo yung family ko, lagi kong inaaya yun eh. Lagi kong ini-invite yun eh. Puro lagi may dahilan. Masakit din sa puso, alam niyo yun. Parang, minsan nga ginagamit ko na yung pagkakataon na pag magpipreach ako, doon ko sila ini-invite eh. Support niyo naman ako, parang yun na yung ginagawa kong dahilan. Support niyo naman ako, mag-church kayo, gagamitin kasi ako ng Lord eh. Ginagamit ko na yun, yung pagkakataon na yun, para lang mapasimba ko sila dito. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga. Kahit ganun, hindi pa rin ako nagsasawa na ipag-pray sila na, alam ko naman, one time kikilos ang Lord, sama-sama pa rin kami magsisimba at magsiserve sa Lord. Naniniwala ako doon sa yun yung isa sa pangako ng Lord na pinanghahawakan ko. Amen po ba? Kaya kahit nasasaktan tayo, huwag tayo tumigil. Hindi ba tayo mamamatay eh, pag tinatanggihan tayo eh. Yung nga lang masakit, pero hindi tayo mamamatay. Ang pagtsatsagaan lang natin. Amen po ba? Kasi utos ng Lord, huwag kalimutan ang pagdalo sa pagtitipon. Amen po? Ganun din yung mga natin, sa churchmate natin na wala dito, paalalahanan natin. Utos ng Lord, bakit wala ka na kanina? Diba? Paalalahanan mo natin yun. Amen po ba? Kasi, ang 99%, so ibig sabihin, isa lang ang sinuway mo sa utos ng Lord, disobedient yun. Disobedient ba? Disobedience. Disobedience. Yun. Kung pagsuway pa rin yun, kahit isa lang yung sinuway mo, hindi pa rin matata. Kahit na sobrang lamang yung pagsunod mo, isa lang sinuway mo, isa pa rin pagsuway yun. Amen po ba? So, i-realize natin sa mga kasama natin, sa family natin, paano mo gawa kay Lord kanina? Ano mangyayari? Hindi naman pwedeng inaantok pa kasi ako eh. Pwede mo excuse kay Lord na, sorry Lord, diba? Ngayon lang naman ako hindi nakaatin ng morning watch eh. Diba? Ayan po ba? Alangan namin wala nang dadating eh. 5 lang kami kanina dito. Thank you Lord kasi sabi mo sa Lord sa sarili mo, thank you Lord kasi dinala mo ako dito ngayon. Sabihin nga natin, 1, 2, 3. Thank you Lord. Amen.
Kasi yan ang gusto ng Lord. Amen po ba? Yun. Pangilan na. Ha? Pangatlo? 1, 2, pangapat. Pangapat, spend meal time together. Grabe. Ayan din. Kalimitan. Kalimitan yan. Kanya-kanya din tayo yan sa pagkain. Tama po ba? Tama po ba? Ang gusto ng Lord, sama-sama ang family na kumakain ng sabay-sabay. Amen po ba? Napakahalaga din po nun. Siyempre, nandyan yung bonding natin. Nandyan yung pagkakataon natin magkwentuhan, di ba? Hindi, kalimitan. Mamaya na ako, ulan na kayo. Di ba? O yung mga ano naman, yung mga laging gutom, o una na, ano ulam? Una na ako kumain. Di ba? Nagluluto pa lang, ay, ano ulam? Kain na ako na, una na ako. O, di ba? Kumbaga, kanya-kanya. Doon pa lang sa pagkain, ano na, kanya-kanya na, hindi na united. Dapat pala, kumain tayo ng sama-sama palagi. Spend meal time together. Amen po ba? 1 Corinthians 11:33. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. O, di ba? So, hindi pwedeng, inaatag pa ako mamaya na ako kakain. Hindi, ngayon na. Di ba? Kailangan, sama-sama. Sama-sama pala dapat kumakain palagi. Kasi dyan, yun din. Yun yung isang way para magkaroon tayo ng magandang relationship. Lalo sa loob ng family natin. Dapat, yun sa pagkain, huwag natin hahayaan na laging hindi kasabay si ganyan, laging hindi kasabay si ganyan. Lalo yung magulang, hindi sumasabay sa mga anak. Di ba? Kailangan, sikapin natin yun, na magkaroon tayo ng time na sama-sama kumakain. Amen po? Amen po? Kaya ngayon, after ng morning watch, sama-sama tayo makain, di ba? Isang family din tayo dito eh. Kaya yung mga mamatagal, mamaya na ako kain. Wag sumabay kayo. Amen po? Kailangan sama-sama. Mas masaya yung nagkukwentuhan. Masaya yung nag-sharing habang kumakain. Lalo sa loob ng family eh. Doon lang mangyayari yung yung nangyari sa akin ngayon sa school, ganyan. O, di ba? May tayo kang makaano. Baka makipagkwentuhan. Hindi ngayon sabay-sabay nga akong makain. Habang kumakain naman kayo, dudot kayo ng dudot ng cellphone. Bali wala rin yun. Kumbaga, kaya yung ginagawa yun, sama-sama kumakain, para magkaroon kayo ng bonding time. Kumbaga, alisin mo na natin yung cellphone habang kumakain, di ba? Di ba, kumakain, cellphone. Scroll ng gano'n na gano'n. Gano'n. Kung may sasabihin yung anak, sige na. Bihira yun. Bali wala rin yung ginagawa natin eh. Napaka-importante talaga yung bonding eh. Lalo sa loob ng family. Kaya kung hindi tayo sabay-sabay kumain, halos hindi talaga nangyayari yun. Sikapin natin yun. Utay-utay, yung dahan-dahan, kumbaga sa isang beses, magawa natin, hanggang sa maging consistent na tayo na kumakain ng sabay-sabay. Ano ba? Baka mamaya, hindi na natin kilala yung isa't isa. Hindi na natin kilala yung anak natin. Hindi na natin kilala yung magulang natin. Diba? Kasi wala na bonding. Hindi na tayo nakakapagkwentuhan. Wala na tayong time sa isa't isa. Kaya doon pa lang, gusto natin magkaroon ng masayang family, sama-sama tayong kumain. Amen po ba? Yun. Pag-lima, teach good values. Yun. Sabi ng Hari 8, second Hari, ikalawang mga Hari 18:3, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niya si David. Yun, si Kayas. Tama ba? Si Kayas, yun. Sumunod siya sa ninuno niya si David. Ganun din, kasi naging good example si David eh.
lalo sa mga naging laki niya. Kaya kailangan tayo, lalo tayo mga magulang, hindi lang tayo mga magulang, miski yung mga anak, syempre balang araw magkaka-family tayo, maging mabuting halimbawa tayo. Ituro natin yung teach good values. Kumbaga, hindi ka tulad ng yung kinalakihan ko, yung mga tita-tita ko. Oh, bili mo naman ako 5 Marlboro doon. O, di ba? Alam mo kahit wala lang sa kanila yon, tinuturuan na tayo nun nang hindi natin nalalaman. Kaya ka nanigarilyo din ako Di ba? Kaya nga, yung minsan, pinutusan ako, bali mo Marlboro, sisindihan ko na. Pagbalik ko, dito, sinindihan ko na. Di ba? Parang wala lang, pero big effect. Kasi yun, lalo yung sigarilyo, napakatagal ko bago nabitawan yun. Alam mo po yun? Alam ko nga, hindi ko na mabibitawan yun Mamamatay na ako nag-yosi. Kasi nagsiserve na ako kay Lord, ang tagal na. Hindi ko pa rin mabitawan yung yosi niya yun. Pero thank you Lord kasi tinanggal niya pa rin yun. Lahat ng bagay talaga si Lord ang umaayos, si Lord ang gumagawa, si Lord yung kumikilos. Thank you Lord. Kaya kung ayaw natin maranasan yung mga ganung bagay, maging mabuting halimbawa tayo. Lalo sa mga other natin, yung mga nakakabata. Hindi lang, yung next generation, nakikita tayo sa paligid natin, di ba? Hindi yung katulad na lagi tayo nag-aaway, di ba? Lalo yung mga magulang, lagi nag-aaway sa harap ng anak. Siyempre, may sa kanila yun, may effect sa kanila yun. Tapos, basta kung pinapakitaan natin ng mga pag-aalala, hindi man natin talaga itinuturo sa kanila yun, yung pag nakikita sa atin yun, parang itinuturo na natin sa kanila yun Hindi parang, itinuturo na talaga natin sa kanila yun. Kasi nga, ganun, mas madali natututo yung tao Pag sa mga nakikita nila, kung ano yung mga nakikita nila sa paligid, doon agad sila natututo. Hindi naman yung ituturo mo, ganito gawin mo. Kasi alam mo ako, ganun ako Natuto ako mag-drive, bata pa lang ako, sabi ko gusto ko mag-drive. Kaya lahat ng nagda-drive ng mga kamag-anak ko, sumasama talaga ako. Sa kotse ng tita ko, sama talaga ako, papanoorin ko lang nun. Yung pinsan ko na matanda na nagta-tricycle, aangkas backlight ako sa'yo. Diba, nawa ako nun. Nakagano lang ako sa kanya, tinitingnan ko yung mga ginagawa niya. Ganun lang po ako natuto talaga. Hindi ako nag-driving lesson, hindi ako nagpaturo. Talaga nung nagkaroon na ng time, sabi ko na, kaya ko na to. Nag-last doon na ako. Kaya ako mag-drive to. Di ba? Hindi po alam nyo marunong ka ba? Kung nag-drive na ako sa tropa ko. Di ba? Nung pinahawak na sa akin, lakas na loob. Pero ganun yung nangyari. Talagang natuto ako sa pamamagitan ng panonood. Sa pamamagitan ng panonood. Ganun din sa drums. Wala naman nagturo sa akin yan. Wala rin ako drum set sa bahay. So natutulang din ako. Talagang nanonood ako palagi every gig. Pag pupunta ako sa mga gig, sa mga... Basta pag may tutugan, walang ibang focus ang mata ko, kundi sa nagda-drums. Wala akong pakialam sa mga nag-gitara, sa mga... Basta tinitingnan ko lang kung ano yung ginagawa nila. Ganun din sa pagdadrive, nakapokus lang ako. Kaya nga mahina ako sa lugar Marami na ako napuntahan, pero mahina ako sa lugar. Hindi ko masyadong matatatandaan. Pero napakarami ko na halos buong Luzon, naikot ko na Alam niyo po yun? Naikot ko na talaga. Kasi nakapokus ako sa ginagawa ng yung gusto kong matutunan, doon ako nakapokus Kaya yun, syempre, may kinahinat na naman. Natuto ako sa mga bagay na talaga naman pinag-aralan ko sa pamamagitan ng panonood. Kaya tayo, maging mabuting halimbawa tayo. Kung ano yung mga gusto nating mangyari sa paligid natin, lalo sa mga anak natin, sa mga mag-anak natin, maging mabuting halimbawa tayo. Hindi man natin itinuturo na tol, ganito yung mabuting gawin mo. Basta nakikitaan ka lang ba na alam yon yung mga hindi magandang gawain, hindi mo ginagawa.
parang namin itinuturo sa kanila yun. Amen po ba? Lalo pag alam nila na dati yung ginagawa, tapos balang araw hindi mo na ginagawa. O syempre matataka ng mga tropa mo. Lalo na hindi naman alam, bakit hindi ka na nagaganyan? Di ba? Ayoko na ganyan. Hindi makakabuti sa atin yan. Amen po? Kumbaga, dapat maging mabuting halimbawa talaga tayo. Amen? Amen? Amen. Yun. Ano na? 5? 6. Yun. 6. Express love for each other. Often. Palagi. Lagi natin ipakita yung pagmamahal natin sa bawat isa. Amen po ba? Kasi sabi ng John 15:12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Utos ng Lord yan. So pag hindi tayo marunong magmahal, so isang pagsuway pa rin yan. Amen po ba? Napakarami talaga natin kailangan sundin sa mga gusto ng Lord sa buhay natin. Lalo ito, yung love, magmahalan nga daw tayo kasi love tayo ng Diyos love tayo ng Lord. So ibig sabihin, mahalin din natin yung mga nasa paligid natin, lalo yung nasa loob ng family natin. Amen po ba? Alam niyo, dapat palagi natin nire-remind yung magulang natin, yung anak natin, kapatid natin. Dapat lagi natin nire-remind yun yung bawat isa, lalo sa loob ng tahanan, na mahal natin sila. Alam niyo po yun? Yung, I love you ma, I love you pa, I love you na, diba? I love you B, diba? Alam niyo yun? Dapat lagi natin nire-remind yung gano'n Kahit alam naman nila na mahal natin sila, kasi nga family So alam nila yun, na mahal natin sila. Pero iba pa rin yung sinasabihan nyo na I love you di ba? Kumaga, talaga namang heartwhelming ba? Tama ba? Hindi ka mapaliwanag Kasi ganun nga daw kasi yung pag-ibig, hindi mo mapaliwanag. Amen po ba? Tama ba? Hindi mo mapaliwanag yung pag-ibig no? Amen? Ganun yun. Pero dapat talaga, lalo sa loob ng family yun. Yung matagal na natin hindi nasasabihan yung parents natin, yung nanay natin, yung tatay natin na, Nay, mahal kita. Alam nyo kasi minsan, lalo pag sa relationship ng parents and children, parang ang baduy Alam nyo po yun? Alam nyo, parang ang baduy, lalo yung anak na lalaki, tapos sasabihan yung tatay, I love you, tay. Grabe, no? Parang lalo sa mga gangster, parang baduy sa kanila, sasabihin nila mahal kita, tay, mahal kita, nay. Diba? Tama naman baduy, parang corny sa kanila no? Pero, alam niyo po yun, dapat i-remind natin sila kung gaano natin sila kamahal. Kahit alam naman nila na mahal natin sila. Alam niyo po, yung pagpapakita ng pagmamahal, nagdudulot yan ng tunay na joy sa loob ng tahanan. At syempre, ini-invite niyan yung Spirit of God, yung presence of God sa loob ng ating tahanan. Amen po ba? Siyempre, pag yung love ang nauuna sa loob ng tahanan, sa loob ng family, siyempre, it invites the presence of God. Diba? Amen po ba? Amen po! Yun. Sabi nga ng mga taga-Epeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Yun. Kumbaga, sabi nga, kailan na nag-encounter, napaka-powerful ng natin, ng salita, ng mga sinasabi natin. Kaya kailangan, maging isikapin natin na puro blessings lang yung sinasabi natin. Po ba? Po ba? Diba? Kahit matigas na yung ulo ng anak mo, napakabait mo, Cassandra. Diba? Ganun yan no?
naman dapat hindi katulad yung, alam mo yung mga simpleng lang, salita na aanga-anga ka, yung mga gano'n. Yun may effect yun eh. Alam niyo po ba yun? Kahit hindi naman siya parang comedy pakinggan, pero may effect yun eh. Di ba? Lalo sa mga bata. Hindi natin na tumatanim pala sa kanila. Sabi ng tatay ko, aanga-anga daw ako. Di ba? So, parang powerful talaga lahat ng sinasabi natin. Di ba? Amen po ba? Kaya sabi ng Lord, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Amen po ba? Sikapin natin na puro mabuti lang yung lumalabas sa bibig natin. Amen? Para sa ikakapakinabang ng lahat ng nasa paligid natin. Amen po? Kaya yun, sa pamamagitan ng mga sinasabi mo, kung magagandang bagay, lagi yung mga sinasabi mo, hindi ka nega, hindi puro negative yung lumalabas sa bibig mo. So, ibig sabihin, naumuna yung love ng Lord sa buhay mo. Kumbaga, namumutawi, naghahari yung love sa buhay mo. Amen po ba? Kasi sabi nga, ito yung tunay na love eh. Sabi ng 1 Corinthians 13:4-7, ang pag-ibig ay matyaga. So, yun ba yung isa? Matyaga ka ba sa kapatid mo, sa nanay mo, sa anak mo, na talaga namang napakabait. So may katyagaan ba? Dapat yung tunay na love, pinagtsatsagaan mo yan. Pinagtsatsagaan mo pa rin yan. Amen po? At magandang loob. Diba? Yun, may mabuting loob. Ito pa, hindi mainggitin. Diba? Lalo sa magkakapatid. Bakit siya lang yung binili mo ng ganyan, Nay? Bakit siya lang yung may bagong ganyan, Tay? O, diba? Hindi ka dapat naiinggit. Yun yung tunay na love. Hindi mayabang, hindi magpataas man, mapagmataas man, di ba? Natural na yung mga pagiging mayabang sa bawat isa eh. Hindi daw yun love pagka ganun. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Yun, alam niyo yun? Kalimitan, sa atin talaga makasarili eh. Lalo sa pagkain, hindi mo aalam, hindi pa pala kumakain yung kapatid mo. Ubusin mo na yung ulam. Kaya ngayon, kalimitan sa mga bata ganun. Kaya pag dating isang kapatid mo, Nay, wala na ulam. Tapos magagaling naman yung nanay, ay ako, inubos mo naman yung ulam, ganyan. Di ba? Parang hindi hindi, nagkakaroon ng hindi magandang effect talaga pag makasarili. Di ba? Alam, simple lang yun, pero naglikha ng di ba? Naglikha ng hindi magandang bagay, di ba? Napakasimple lang. Inubos mo lang naman yung pagkain. Inubos mo lang. Di ba? Simple ba yun? Akala mo lang simple, di ba? Isa yun sa pagiging makasarili. Hindi magagalitin. Alam niyo yun? O mapagtanim sa kapwa. Yung konti lang naman. Nabasag mo lang naman yung 5 plato. Tapos nagalit na agad yung tatay mo. Ay, nabasag mo lang naman yung 5 plato. Di ba? Kahit gano'n, kumbaga dapat love pa rin, di ba? Alam niyo, mahirap to, talaga yung love, no? Lalo kung hindi yung Lord yung namumuna sa buhay natin. Napakahirap talaga na ito. Hindi niya kinakatuwa ang gawang masama, ngunit kinakagalak ng katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yung trust, syempre, yun yung napaka-importante. Lalo yung, yung sinasabi, nagpa-change oil lang ako eh. Di ba? Kumbaga, walang tiwala eh. Amen po ba? Ma'am, kami, groupings kami. Di ba? May pala, grouping sa inuman pala. Di ba? Grouping sa lakwatsa. Amen po ba? Lalo yung may project kami, pengi ako ng 150. Mahal naman yan. Marami kami ipapaprint. Di ba? So, kailangan, yung ginagawa talaga natin, yung pag-ibig, kasi hindi naman natin gagawin yung kung talagang mahal natin ang isa't isa. Amen po ba? Kasi yun yung utos ng Lord eh. Sabi, yun yung pinaka-purpose nga natin, love God and love people. Amen po ba? Hindi naman natin sila gagawa ng masama or ng hindi mabuti kung mahal talaga natin sila. Amen po ba?
Amen po ba? Yun. Sabi ng awit 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Yun. Talaga namang mabuti ang Lord sa buhay ng bawat isa. Lalo-lalo sa, yun nga, sa loob ng family natin. Kasi dyan nagsisimula ang lahat. Unang-una, dyan tayo nahuhubog, di ba? Dyan tayo nagkakaisip sa loob ng family. Hindi naman basta-basta, ano ka na agad eh. Alam mo na lahat. Kaya ngayon, napaka-importante ng pagdidesisyon natin. Magdesisyon tayo kung dadalhin ba natin yung family natin sa Lord o hahayaan na lang natin sila na mapahamak. Kasi dalawa lang naman po yan eh. Maliligtas sila, maliligtas tayo o mapapahamak tayo. So kailangan natin mag-decide kung dadalhin ba natin sila sa Lord o sige, hahayaan ka na lang natin. Kasi ang kulit mo eh, paulit-ulit na kitang pinagsasabihan, hindi ka nakikinig. So, isa yun sa pagpapabaya sa kanila. Pinabayaan na natin silang mapahamak. Huwag po tayong titigil na maakay sila. Siyempre, yun naman yung gusto ng Lord eh, yung maligtas ang lahat ng tao. So, why not? Ikaw din, yun yung naisip mo, yung maligtas yung family mo, maligtas yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo. Diba? Sabi nga sa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Kumbaga, sabi nga, isa sa sambahayan ng manampalataya, lahat daw maliligtas. Kung may gagawin ka, napaka-importante na may gagawin ka. At syempre, may gagawin din yung family mo. Kailangan magawin din nila yun. Totoo yun na isa sa sambahayan maliligtas, ay isang manampalataya, lahat ay maliligtas kung may gagawin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi ganun din yung kay Noah. Hindi naman walang ginawa yung family niya. Sumunod sila, naniwala sila kay Noah. Dahil si Noah, naniwala kay Lord, naniwala din yung family niya kay Noah. Diba? May ginawa sila. So, ano ginawa nila? Sumunod. Wala namang ibang gusto ang Lord sa atin kundi sumunod. Napaka-importante talaga na mag-decide tayo. So, pag-desisyon natin sumunod sa mga gusto ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Grabe, sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Joshua 24:15, sabi niya doon. Dapat ganun din yung maging naisip natin. O ganun din yung paninindigan natin. Di ba? Talagang kami at ang buong sambahayan ko, maglilingkod kami sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon, mag-decide na tayo na isama ang buong family natin sa Lord. Amen po? Amen po ba? Kaya, yun. Nawa, marami tayong napulot na aral. Kaya, mag-stay po tayo lahat. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Sama-sama muna tayong manalangin. Magkaroon tayo ng personal na prayer sa Lord.